Ang videong ito ay tungkol sa pagkain ng mga survivors sa bangkay ng ilang biktima ng isang plane crash upang sila ay makasurvive. Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. October 13, 1972. Isang nakakalungkot na trahedya ang naganap. Isang eroplano ang nag-crash sa nagyayelong kabundukan ng Andes Mountains. Ito ay ang Uruguayan Air Force Flight 571. Lulan nito ang 45 na pasahero. Ang nasabing eroplano ay nag-crash habang sila ay lumilipad mula sa Montevideo, Uruguay patungo sa Santiago, Chile. Sakay ng nag-crash na eroplano ang isang Uruguayan rugby team. Walang sino man ang mag-aakalang may makakaligtas sa nasabing trahedya. Kaya ang pagkakaligtas ng mga survivors ay tinawag na The Miracle of the Andes. Habang sila ay lumilipad sa ibabaw ng Andes Mountain, ang piloto ay lumiko pa north at nagsimula ng mag-descend sa Santiago, Chile. Ngunit hindi niya alam na ang peak ng bundok ay mataas pa din kung saan sila naroroon. Narealize ng piloto ang kanyang pagkakamali at pinilit pa nitong umangat muli, ngunit huli na ang lahat. Sumadsad na sila sa kabundukan ng Andes. Isa sa mga nakaligtas sa nasabing trahedya ay si Robert Canessa na noon ay isang 19-year-old medical student. Ayon sa kwento ni Robert, ang kapitan ng eroplano ay hindi nasabihan ang mga pasahero na sila ay magkakaroon ng malalang turbulence. Ang naaalala niya lang ay may nagsabi sa kanya at nagtanong kung normal lang ba na sobrang lapit nila sa bundok ng Andes. At maya-maya pa sila ay nag-crash na. At ang dahilan ng pag-crash ng eroplano ay human error. Ito ay isang crucial error ng pilot ng nasabing eroplano. Sinabi ni Robert na malakas ang impact na natanggap ng kanyang katawan. Tumama umano ang kanyang ulo sa isang bagay kaya inakala niya na iyon na ang kanyang magiging katapusan. Narinig niya ang ibang pasahero na nagdadasal habang sumasadsad ang eroplano. Nakita pa niya umano ang isang pasahero na lumabas ang utak. Sa sobrang lakas ng impact, nahati ang eroplano at hindi na nakita ang buntot nito sa crash site. Ang mga nakaligtas sa crash kasama ang kanilang mga pamilya at ilang mga kaibigan ay na-stranded sa napakalawak na kabundukan na nababalot ng yelo. Agad-agad nilang inipon ang mga pagkain at damit na pwede nilang magamit panglaban sa lamig habang hinihintay ang mga rescuer. Hindi sila nawalan ng pag-asa na makikita pa sila ng mga rescuer. Gumawa din sila ng mga SOS sign para kung sakaling may dumaan na eroplano ay makita ito at sila ay ma-rescue. Ngunit ilang araw na ang dumaan ay wala pa ding mga rescuer. May ilang mga eroplanong dumaan ngunit sila ay hindi nakikita dahil sa lawak ng kabundukan at kapal ng snow. Sa 45 na sakay ng eroplano, 12 sa kanila ay nawala sa aksidente at 5 ang sumuko dahil sa lala ng injuries na natamo sa loob lamang ng ilang oras. Sa kanilang ika-17th day sa Andes Mountain, may sakuna na namang naganap. Gumuho ang yelo at ito ay rumagasa papunta sa kanila kung saan 8 ang namatay. Wala nang pagkain ang mga survivors kaya't sila'y nababahala na sila'y magugutom sa napakalamig na lugar. Para mabuhay, gumawa ng paraan ang mga survivors. Ginamit nila ang aluminum part ng eroplano upang tunawin ang snow para makagawa ng inumin. Tinanggal nila ang mga seat cover ng eroplano upang gawing kumot pang protekta sa lamig. Ginamit din nila ang mga bakal sa upuan ng eroplano upang gumawa ng snowshoes para mas mapadali ang paglalakad nila dito. Ginawa din nilang shelter ang natirang bahagi ng eroplano at ginamit nilang pangharang ang mga maleta upang hindi pumasok ang malamig na hangin. Gumawa din sila ng sunglasses gamit ang plastic na galing sa pilot's cabin. At para sa mga survivors na may broken legs, gumawa sila ng duyan gamit ang mga materyales sa airplane's kitchen. Umiihi din sila sa rugby ball dahil kung gagawin nila ito sa labas ay magpi-freeze ang kanilang mga ihi. Si Roberto ang naging tagapag-alaga ng mga injured survivors. Kinuha niya din ang responsibilidad na pagtatapon ng bangkay dahil hindi ito kayang gawin ng iba. Makalipas ang 9 na araw pagkatapos ng trahedya, naubos na ang kanilang pagkain. Wala silang makita na kahit anong source of food dahil walang mga tanim o hayop na nasa paligid. Kaya't makalipas lang ang ilang araw, lahat sila ay nakaramdam ng gutom.
Alam nila na kapag hindi sila nakakain ay bababa ang chance na sila ay makakasurvive. Dahil sa sobrang lamig ng lugar, alam ng mga survivors na nakapreserve ang mga bangkay ng namatay nilang kasamahan dahil ito ay nakabaon sa yelo. Hindi nagtagal ay narealize nila na ito na lang ang tanging option para hindi sila mamatay sa gutom. Marami ang hindi pumayag. Ang iba ay nagdasal sa Diyos at humingi ng guidance kung kakainin ba nila o hindi ang mga bangkay na kanilang kasamahan. Maraming talakayan ang naganap, ngunit sa huli na naigang gutom ng mga survivors. Bilang isang medical student, alam ni Roberto na ang katawan ng tao ay naglalaman ng proteins at fats. Alam niyang mapapawi nito ang gutom ng mga survivors kahit hindi na siya nagdalawang isip. Siya na ang unang humiwa sa mga bangkay pero ito ay isang malaking pagsubok para sa kanya. Ginamit niya ang matalim na piraso ng glass upang hiwain ang bangkay. Kada isang survivors ay kumuha ng isang piraso. Pinilit nilang kainin ito para makasurvive. Ngunit merong isang survivor na hindi ito masikmurang kainin, ito ay si Coche Incharte. Ngunit makalipas ang ilang araw, wala na siyang nagawa kundi kainin ito dahil sa sobrang gutom. Technically speaking, hindi cannibalism ang ginawa ng mga survivors. Ang ginawa nila ay tinatawag na anthropophagy. Sa kabila ng lahat, alam nilang hindi tama ang kanilang ginawa at kinonsider nila ito bilang sacred act. Sa 10 bangkay na meron sila, 3 dito ay naubos nila kaagad. Ang mga bangkay na ito ay ang ina at kapatid ni Fernando Parrado at pamangkin ni Javier Methel. Lahat ng survivors ay nahirapan sa pagkain ng bangkay ng kanilang mga kasamahan. Sabi ni Roberto, kung babaligtarin man ang pangyayari, gugustuhin nilang gamitin sila bilang pagkain ng mga survivors upang hindi sila mamatay sa gutom. Nagkasundo ang lahat at nangako sila na kung sino man sa kanila ang mamamatay ay willing silang i-donate ang kanilang katawan upang kainin ng mga survivors. Kahit sila ay na-stranded, gumawa sila ng paraan upang makasagap ng balita. Gumamit sila ng transistor radio para makakuha ng balita tungkol sa paghahanap sa kanila. Pero noong October 23, 1972, nakarinig sila ng napakalungkot na balita. Pagkatapos ng mahigit 100 attempts na rescue operation, pinatigil ng mga otoridad ang paghahanap. Matapos marinig ang balita, naisip ni Roberto Cañasa, Nando Parrado at Antonio Vincenten na humanap ng rescue sa taas ng Andes Mountain. Ngunit pagdating nila sa taas, nakita nila na napakalayo pa ng ligtas na lugar. Kaya't pinabalik nila si Antonio sa kanilang mga kasamahan upang mapagkasya ni Roberto at Nando ang pagkain na kanilang daladala habang pinagpapatuloy ang paglalakbay. Makalipas ang 10 araw ng paglalakad, narating nila ang lugar kung saang meron mga halaman at tubig. Nakaramdam sila ng pag-asa na sila ay makakaligtas na makalipas ang 70 days simula ng trahedya. Ang dalawa ay nakakita ng lokal at nakahingi ng tulong sa mga otoridad. Noong December 22, 1972, 2 helicopters ang pinadala upang puntahan ang mga survivors. 6 sa kanila ay naiuwi agad at ang iba ay kailangan pang maghintay kinabukasan dahil sa masamang panahon. Mabilis kumalat ang balita ng pag-rescue sa kanila. Marami ang natuwa, ngunit agad din itong napalitan ng pagkabigla at pagkasuklam matapos nilang malaman ang ginawa ng mga survivors para mabuhay. Ikinwento ng mga survivors ang lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan at ang pagsisisi nila sa mga ginawa. Kaya di kalaunan ay sinuportahan din sila ng publiko. Hindi rin sumang-ayon ang simbahan sa kanilang ginawa. Kanilang ipinaliwanag na itinuring nilang komunyon ang pagkonsumo sa katawan ng mga kasamahan kaya kalaunan ay pinatawad din sila ng simbahan. Matapos ang rescue, ipinatawag ni Roberto ang mga magulang ng mga namayapa nilang kasamahan. Ibinigay niya ang mga liham na isinulat ng mga kasamahan nila bago sila pumanaw. Ipinaliwanag niya ang mga nangyari at gusto niyang maintindihan sila ng mga pamilya ng pumanaw. Alam ni Roberto na bawal ang ginawa nila at alam niyang magagalit sa kanila ang pamilya ng mga bangkay na kinain nila. Ngunit sa huli, naintindihan sila at pinatawad ng mga pamilya ng nasawi. Naiintindihan nila na ang pinakaimportante sa lahat ay ang mabuhay sila. Ikaw,
Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga survivors, gagawin mo din ba ang ginawa nila para mabuhay? Comment down below.